Binigla ng Germany ang buong mundo sa kung ano ang tahimik na lang binubuo. Habang ang karamihan ng mga bansa ay nagtatalo pa rin kung ano ang magiging itsura ng inaharap. Sinimulan na itong itayo ng Germany, tahimik pero seryoso. Gumawa sila ng mga sistema para walang magyelo at mamatay sa lansangan. Tinanggal nila ang traffic sa pagdadala ng mga medical sample para walang masayang na buhay dahil sa delay. Ginawa nilang parang mga makina ang mga kalsada, sumisip-sip ng baha, nagbibigay ng kuryente sa mga truck, at nagcha-charge ng mga sasakyan habang umaandar. Ang mga bahay ngayon ay iniimprenta na at hindi na tinatayo. Ang mga robot ay nagtuturo na sa mga estudyante, nagtatrabaho sa mga pabrika, at pumapasok na rin sa mga tahanan. Ang mga tren na hindi na lang basta bumibilis, sila ay nagbabalance, nakasabit, at talagang halos lumilipad sa mga lungsod sa paraang parang imposible. Hindi ito idea lamang sa papel, hindi ito malapit na, nangyayari na ito mismo sa ngayon. At simulan natin ang isang kakaibang halimbawa. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Sa maraming bansa, ang pagiging homeless ay nagiging sentensya ng kamatayan tuwing taglamig. Kahit sa mga pinakamayamang bansa sa mundo, may mga taong natutulog sa mga bangketa at sa mga istasyon ng tren. At taon-taon, may mga nagyayelo hanggang mamatay, habang ang iba naman ay dumadaan lang at walang pakialam. Nakita ito ng Germany at sinabi nila na hindi rito. Sa isang lungsod, nagtayo sila ng emergency sleeping pods. Isang simpleng patakaran lang, kapag berde ang ilaw bukas ito, pumasok ka, isara ang pinto at matulog. Walang susi, walang tanong at walang papeles. Sa loob may kama at mga sensor para sa quality ng hangin. Walang kamera, walang gwardya, init at security lamang sa pinakamalamig na gabi. Kapag mayroong umalis, kinabukasan ay sila ibibisita sa city support team para kamustahin at tulungan silang makahanap ng permanenteng tirahan. Ang mga pad na ito ay hindi tahanan, ito ay kaligtasan. At malinaw ang mensahe nito, mahalaga ka kahit wala kang kahit ano at kahit giniginaw ka pa. At yan ang totoong kapangyarihan. Pero ang mga bagay na ito ay simula pa lamang at talagang hindi huminto ang Germany sa mainit na higaan. Nagtanong sila ng mas practical na tanong, paano naman ang mga taong kailangan ng agarang tulong medikal? Imagine mo may sakit ka at kumuha ng blood sample ang doktor. Karaniwan ito ay dinadaan pa sa traffic papunta sa laboratory, minsan isang oras pa ang hintayin at minsan mas mahaba pa. Habang tumatagal nasisira ang sample, bumababa ang accuracy ng resulta at palitang-palitang oras para sa tamang gamutan. Para sa Germany talagang hindi katanggap-tanggap ang ganitong delay. Sa Berlin, isang startup ang nagpakilala sa Labfly, isang medical delivery drone na talagang ginawa para maghatid ng dugo at laboratory sample mula sa ospital papunta sa lab. Hindi ito ordinaryong delivery drone. Ito ay medical grade technology na may isang layunin, bilis at katiyakan. Ito ay automatic na lumilipad sa fixed route at tinatapos ang bawat biyahe sa eksaktong 12 minuto. Walang traffic at walang delay. Kaya nitong magdala ng hanggang 7 liter ng medical payload, lumipad ang 25 km at aprobadong mag-operate sa ibabaw ng mga lungsod kahit may dalang sensitibo at delikadong materyales. At pagdating sa kaligtasan, hindi sila nagtipid. Maraming motor kahit masira ang isa, tuloy pa rin ang lipad. At kung may emergency, may built-in parachute para ligtas itong makalapag. Hindi ito para magyabang ng technology. Ito ay para lutasin ang mga totoong problema na kung saan ang bawat minuto ay mayroong katumbas na buhay. At yan mismo ang German engineering, tahimik, sistematiko, at talagang literal na nagliligtas ng totoong buhay. Ngayon, talagang walang duda maraming buhay ang naililigtas ng mga drone. Subalit may isa pang henyo na hakbang ang Germany at inililigtas naman ito ang inyong pera. Pumasok ka sa supermarket na may dalang boteng walang laman, ihuhulog mo ang mga ito sa isang makina, i-scan, bibilangin at pagkatapos maglalabas na ng pera. Hindi man kalakihan, 8 hanggang 25 sentimo bawat bote, pero gawin mo ito ng araw-araw, may pera ka na sa bulsa. Ang mga basura ay ginawang pera ng Germany. At habang itinatapon lamang ng ibang bansa ang mga bote, binabayaran naman ng mga German para mag-recycle. Umaabot sa 95% ang recycling rate, hindi dahil pinilit ang mga tao, hindi dahil sila ay binigyan ng award, kundi dahil merong kapalit. Walang tambakan ng plastic na sumasakal sa kalikasan, walang guilt trip tungkol sa environment, economic incentive lang. Hindi iniligtas ng Germany ang planeta gamit ng talumpati, ginawa nila ito gamit ng barya. Subalit talagang hindi lamang innovation at pera ang iniisip ng Germany. At pagdating sa pabahay, talagang naiba ang kwento. Tinignan nila ang housing at sinabi, paano kung laktawan natin ng martilyo at pako? At doon na nila itinayo ang isang halimaw na makina, isang 3D printer na kasing laki ng gusali. Nag-i-spray ito ng semento, patong-patong at oras-oras. Mag-isa nitong binubuo ang mga pader, walang trabahador, walang pagkakamali at talagang walang gulo sa construction site. Sa Beckum, Germany, na-print nila ang unang bahay.
160 square meter, 2 palapag, may eleganting kurba, at natapos ito sa loob ng 8 buwan. Yan ay 30% na mas mabilis kaysa sa normal na construction. 10% na mas mura ang gastos, 30% na mas kaunting pollution ang nalilika. Hindi napapagod ang printer, hindi nagkakamali, at ito ay nagpiprint lang. Sa Germany, hindi na lang basta itinatayo ang mga bahay, ito ay iniimprenta na. Pinatutunayan nito na hindi lamang matatalino ang German engineer. At higit sa lahat, ang katalinuwang ito ay hindi lamang limitado sa isang larangan. Pag-usapan naman natin ang mga kalsada ng Germany, at dito pa lang sila ay advanced na. May mga kalsada sila na hindi nangangailangan ng speed limit, habang sa ibang bansa ay mayroong mahigpit na regulation. Pero paano naman ang iba pang kalsada sa Germany? Dito na nagiging wild ang usapan. Nagtayo ang Germany ng mga kalsadang literal na umiinom ng tubig. At hindi ito ordinaryong kalsada. Mayroong itong special na puros asphalt na sumisipsip ng ulan imbes na bahay na mga kalye. Ang mga tubig ay bumababa, sinasala sa mga layer at muling pinupuno ang groundwater. At parang higanting ispong ang buong kalsada. Habang ang mga lungsod sa buong mundo ay nilulunod ng baha na nagdudulot ng billion of dollars na pinsala, tumutulong pa ang mga kalsada ng Germany. Kaya nilang sumipsip ng hanggang 4 toneladang tubig bawat minuto. Sa malalakas na ulan, ito ang pinagkaiba ng isang community na binaha at isang community na kung saan nananatiling tuyo. At talagang halos walang nag-uusap tungkol dito. At kung tinatanong mo kung bakit, dahil pinatutunayan ito na may isang maliit na bansa na nilulutas ang mga problema na kunwari ay imposible para sa iba. Sinasabi ng government mo na masyadong malaki ang climate change para pigilan. Subalit sinasabi ng mga kalsada ng Germany, pinipigilan namin ito, isang kalye sa bawat sa pagkakataon. Meron silang 66,000 kilometro ng special na rainwater drainage pipeline. At para magkaroon ka ng idea, pwede mong balutin ang buong mundo gamit ito ng mahigit 1 beses. Subalit ito ay simula pa lamang. Tinignan ng Germany ang pollution mula sa mga truck at nagtanong, paano kung pwedeng mag-charge ang mga truck habang bumabiyahe? At doon nila isinilang ang e-highway. Imagine mo ang mga linya ng kuryente na nakabitin sa ibabaw ng highway, parehong teknologyong ginagamit sa mga tren. May mga special na truck na mayroong pantograph sa bubong. Habang dumadaan sila sa ilalim ng mga linya, direkta silang nag-charge habang umaandar. Walang hinto, walang charging brake, purong kuryente lang na tuloy-tuloy na dumadaloy habang nagmamaneho. Inilagay ito ng Siemens sa A5 Autobahn sa pagitan ng Frankfurt Airport at Darmstadt. Doon ang mga truck ay umaandar ng humigit mulang 90 km bawat oras habang sabay na kumukuha ng kuryente. Ang electric road system na ito ay 77% efficiency, mas mataas kaysa sa battery truck na nasa 62%, at lalong mas mataas kaysa sa hydrogen truck na nasa 29% lamang. Plano ng Germany na lagyan ng ganitong sistema ang 4,000 km ng mga motorway bago mag 2030. At yan ay katumbas ng 60% ng lahat ng truck traffic sa bansa. At malaki ang epekto nito. Babawasan ito ang polusyon mula sa 2.2 million truck na kasalukuyang kumukonsumo ng humigit mulang 17 bilyong litro ng diesel bawat taon. Hindi lamang kalsada na sumisipsip ng tubig ang itinayo ng Germany. Gumawa sila ng mga kalsadang nagbibigay ng kuryente sa mga truck. At ang mismong kalsada ay naging solusyon. At ngayon, humawak ka na dahil hindi pa dito nagtatapos. Gumagawa na ang Germany ng mga kalsada na nag-charge ng kotse habang nagmamaneho ka. Hindi gamit ang overhead line, hindi rin charging station, at hindi kahit sa bahay. Ito ay wireless charging technology na nakabaon mismo sa kalsada. May mga magnetic coils na nakatago sa ilalim ng aspalto. Kapag dumaan ang electric car sa ibabaw nito, wireless na naililipat ang kuryente papunta sa baterya. Walang kable, walang saksakan at walang paghinto. Dahil dito, hindi na kailangang magkaroon ng malalaki at mga mamahaling baterya ang mga electric car. Mas maliit ang baterya, mas magaan ang sasakyan at mas mura ang gastos. At ang ibig sabihin ng isang ordinaryong family car ay pwede nang bumiyahe sa buong Europa nang walang kahit anong charging stop. Habang ang ibang bansa ay nag-aaral pa rin, nagtatalo pa kung posible ba, gumagawa pa rin ng mga report, ang Germany ay talagang ginagawa na. At hindi lang kotse ang iniisip ng Germany sa pagdisenyo ng mga kalsada. Nagtanong sila ng isang simpleng bagay, paano naman ang mga naglalakad? Sa ngayon talaga maraming tao ang tumatawid sa kalsada habang nakatitig sa cellphone, kaya binago ng Germany ang mismong lupa. Sa ilang tawiran, nagbabago ang texture at kulay ng bangketa. Pula ang ibig sabihin na hinto at ang berde ay tuloy. Mararamdaman mo ito sa ilalim ng paa at makikita mo kaagad kahit nakayuko ka pa at nakatingin sa cellphone. At sa Augsburg, ang mismong bangketa na ang nagsisilbing traffic light. Walang duda pinapadali ng Germany ang buhay ng kanilang mga tao, pero paano naman ang education? Sa Wilhelms High School, sa Delmenhorst, Germany, isang humanoid robot ang naging kauna-unahang robot teacher sa Europa. At oo, totoong nagtuturo. Kilalanin si Kapta, isang AI robot na marunong magsalita ng 5 wika. Mayroong totoong facial expression at may mga matang sumusunod sa galaw mo
at nai-adjust ang personality nito depende sa subject. Nag-iisip ito, nakikipag-engage, at hindi nito pinapalitan ng mga guro, at ito ay tinutulungan pa nila. Ang AI robot na ito ay talagang hindi napapagod, hindi nagagalit, at palagi itong patas, kalmado, at may walang hanggang pasensya. Kaya nitong mag-moderate ng walang debate ng walang kinikilingan, sinusuri ang mga argumento base sa logic. Samantala, ang mga guro ay nakatuon sa emosyonal na koneksyon at mentorship, habang si Kapta ay umahawak ng lecture at paulit-ulit na paliwanag. Hindi natakot ang Germany sa mga robot sa loob ng silid-aralan, at iniimbitahan nila ang inaharap na pumasok sa paaralan. Habang ang ibang bansa ay nagtatalo pa tungkol sa AI at education, ang mga estudyante sa Germany ay natututo na mula sa matatalinong makina na kaagapay ng tao. Patunay ito na pwedeng mag-evolve ang education nang hindi nawawala ang kaluluwa nito. At ang mga bagay na ito ay simula pa lamang. At mas malaki pa talaga ang binubuo ng Germany. Sa lungsod ng Metzingen, isang company na tinatawag ng Neura Robotic ang nag-develop ng 4NE1, isang 170 cm humanoid na idinisenyong ligtas na makatrabaho ng tao. Nakikilala nito ang mga boses na uunawa ng wika at sumasagot sa paraan na nakakagulat sa natural. Ang tunay na kaibahan nito ay ang kamalayan sa paligid. Gamit ang touchless safety technology na nakapending pa sa patent, kaya nitong maramdaman ang presensya ng tao kahit bagyang natatakpan. Mayroong ding itong force torque sensors sa bawat kasukasuhan, kaya ramdam nito ang bawat bagay na inahawakan. Kaya naman ang ibig sabihin, hindi nito dudurugin ng baso, hindi nito mabibitawan ng kahon. Kaya nito magplansya ng damit, maghanda ng pagkain, at humawak ng mabibigat at paulit-ulit na gawain, ang mga trabahong nakakabagot at delikado. Nakipag-partner din ng Germany sa Nvidia para pabilisin ang pag-develop ng humanoid robot, hindi lang para gawing mas matalino kundi gawing mas ligtas. Hindi ito science fiction, ito ay tunay na technology na binubuo ng Germany ngayon mismo. At habang balang araw ay pwedeng pumasok ang mga robot na ito sa mga tahanan, may mga specialized na pangangailangan ng mga pabrika. At dito na papasok si Agile 1. Mas matangkad, mas malakas, at ginawa talaga para sa factory floor. May taas itong 174 cm, bigat na 69 kilos, at kaya magbuhat ng 20 kilo at naglalakad na parang tao sa bilis sa 7.2 km per hour. Subalit ang tunay na layunin nito ay hindi lakas kundi tiwala. Kapag pinanood mo si Agile 1 sa trabaho, mapapansin mo agad ang kaibahan. Ang mga mata nito ay umiilaw at kumukurap ng natural at talagang hindi malamig o mechanical. May mga proximity sensor para sa kaligtasan ng tao at may display sa dibdib na nagpapakita kung ano ang ginagawa nito sa real time. Mayroong din itong 5 daliring kamay na may tactile sensor sa dulo ng mga daliri. Kaya nitong maramdaman ng bawat hawak mula sa pagkuha ng maliit na tornilyo, paggamit ng power tool, pag-ooperate ng touchscreen hanggang sa maselang trabaho na nangangailangan ng ingat at eksaktong galaw. At kung akala mo dito na tumigil ang Germany, nagkakamali ka. May isa pa silang robot na binuo, iba ang layunin, subalit pareho ang antas ng talino. Kilalanin si M4E, isang intelligent personnel assistant na idinisenyo para sa pang-araw-araw na buhay. Kaya nitong mag-unload ng dishwasher ng eksakto, mag-vacuum ng sahig mag-isa, at tumutulong sa pagpapanatiling maayos ng mga silid. Sinusuportahan din ito ang health monitoring tulad ng pag-check ng blood sugar, pagpapaalala ng pag-inom ng gamot, at pagpapadala ng gamit sa loob ng bahay. Si M4E ay specialized din disenyo para tulungan ng mga nakatatanda at ang sino mang may limitadong galaw. Ang bawat gawain ay natututunan, ang bawat galaw ay maingat na kinakalkula, at ang bawat desisyon ay ginagawa ng independent at ligtas. Hindi lamang robot para sa pabrika ang ginagawa ng Germany. Gumagawa sila ng robot para sa tahanan, para sa pamilya, at para sa pang-araw-araw na buhay. At kung sakaling may robot na hindi sapat ang training, mayroong solusyon din ng Germany para dyan. Ito ang Neurogym, ang kauna-unahang physical AI training center para sa mga robot sa buong mundo. Simple lamang ang idea. Ang mga robot na sinasaring lang sa simulation ay hindi lubos na nauunawaan ng totoong mundo. Hindi nila alam kung gaano kabigat ang plato, kung gaano kadulas ang sahig, at kung paano talaga gumagalaw ang tao. Kaya nagtayo ang Neura ng isang lugar na kung saan natututo ang mga robot sa aktwal na paggawa. Sa loob ng Neurogym, sabay-sabay na nagsasanay ang mga robot, nagbubuhat ng mga bagay, nag-aayos ng item at nag-assemble ng pyesa at inuulit ang gawain hanggang sila ay gumaling. Ang iba ay nagasanay sa simulation, ang iba ay sa totoong mundo, at ang lahat ng data ay pinapadala pabalik sa isang shared system. Kapag may isang robot na nakamaster ng isang gawain, agad na naibabahagi ang kaalamang yun sa lahat ng iba. Hindi lang mas matatalinong robot ang ginagawa ng Germany. Nagtayo sila ng gym na kung saan tinuturuan ng mga robot ang isa't isa. At kung kakaiba ito sa pandinig, maghintay ka pa sa mga susunod. May binuo ang Germany na hanggang sa ngayon ay sinusubukan pa ring intindihin ng mga engineers sa buong mundo. Isang self-driving vehicle na tumatakbo sa isang riles lang. Hindi 2 riles, hindi 4 na gulong, isa lang at hindi ito kailanman natutumba. Ito ang monocab owl, isang autonomous vehicle
na nakabalance sa makitid at elevated na release. Puno ito ng mga kamera, radar at sensor na tuloy-tuloy na minomonitor ang paligid. Gumagawa ng daang-daang decision bawat segundo para manatiling stable at umiwas sa panganib. Ngayon imagine mo na nakatira ka sa isang maliit na baryo na malayo sa city, limitado ang access sa ospital, paaralan at trabaho. Ang pagtatayo ng buong kalsada o release ay aabutin ng maraming taon at bilyong-bilyong gastos at binago yun mismo ng monocab. Isang release lamang ang kailangan at bigla na lang nagiging konektado ang mga liblib na lugar sa mga lungsod, mabilis, ligtas at abot kaya. Nakakarating ang mga estudyante sa maayos na paaralan, nakakakuha ng agarang gamutan ng mga pasyente, nakakapag-commute ng mga manggagawa nang hindi iniiwan ng kanilang community. Hindi pinapalitan ng monocab ang mga highway, nagbibigay ito ng mas matalinong alternatibo, na kung saan hindi praktikal ang tradisyonal na infrastruktura. Habang ang iba ay nagtatalo pa tungkol sa transportation ng inaharap, sinusubukan na ng Germany ang mga ideyang dati ay tinuturing na imposible. At may isa pang kakaibang tren ng Germany pero hindi ito tumatakbo sa lupa. Ito ay nakasabit mula sa itaas, nakasuspindi sa isang bakal na release sa ibabaw ng lungsod ng Wuppertal at ito ay tinatawag na Schwebebahn. Nakatago sa itaas sa mga gulong habang ang cabin ay lumulutang sa ibaba. Ang mga pasahero ay bumabiyahe ng humigit kumulang 12 metro sa ibabaw ng ilog, dumadaos-dos sa ibabaw ng mga kalsada at sa gitna ng lungsod. Ang mga ito ay talagang napaka-stable, na talagang halos imposibleng maderail at hanggang sa ngayon ay ganap pa ring operational. Nagdadala ng humigit kumulang 80,000 pasahero araw-araw. Habang ang malalaking bahagi ng mundo ay pinapahusay pa lamang ang traditional na release, nag-eeksperimento na ang Germany sa mga tren na tila lumilipad sa hangin. May dahilan din kung bakit ganito ang disenyo. Ang geografiya ng Wuppertal ay talagang halos ginagawang imposible ang normal na release. Ang mga lungsod ay siksik sa pagitan ng matatarik na burol at isang ilog na madalas bain. Kung nagtayo sila ng karaniwang release, kailangan sana nilang magukay ng bundok, magtayo ng napakamahal na tulay, bumili ng napakalawak na lupa, at gumastos ng mga dekada ng construction, mga yaman na wala ang lungsod. Kaya nagmungkay ang engineer na si Eugen Langen ng ibang solusyon. At ito ay magtayo pa itaas imbes na palabas. Sa pamamagitan ng pagkasabit ng release sa ibabaw ng ilog, naiwasan ng lungsod ng pagbaha, ang pagbili ng lupa, at ng napakalaking earthwork, isang ideya na maraming problemang nalutas. Binuksan ng Schwebebahn noong 1901 at binago nito ang lungsod magpakailanman. Hindi nilabanan ng Germany ang kalikasan, nakibagay sila rito. Pinapatunayan na kayang gawing gumaganang infrastruktura ang kahit imposibleng geografiya kapag matalino ang engineering. Subalit mayroong mas malaki pang ginagawa ang Germany, sa ilalim mismo ng isa sa mga pinakamahalagang ilog sa Europa. Ang Elbe River na umaharang sa Suedlink, isang 700 kilometrong power cable na magdadala ng wind energy mula sa mahangin na ilaga patungo sa mga pabrika at lungsod sa timog. Narito ang problema, maraming wind farm ang Germany sa ilaga, pero ang kuryenteng nalilika roon ay hindi agad nagagamit. Samantala ang mga pabrika sa timog ay nangangailangan ng energy at talagang dito ay nasasayang lamang ang kuryente. Ang solusyon ng Suedlink, isang higanting kable na kayang magdala ng 4 gigawatt ng kuryente sapat para sa 10 milyong tahanan. Subalit talagang merong humaharang at ito ay ang Elbe River. Hindi pwedeng ilatag ang kable sa ibabaw nito, kaya ano ang ginawa ng Germany? Nagdrill mismo sila sa ilalim ng ilog. Ito ang Elbix, isang 5.2 km tunnel na binubutas ng isang 190-meter drilling machine. Kapag natapos ito sa 2028, mapapagana ng hangin ng Germany mula Hilaga hanggang sa timog. Sa ngayon talaga, hindi lamang nagsasalta ang Germany tungkol sa clean energy. Binubutas nila ang ilalim ng mga ilog para mangyari ito. Hindi sila nagantay ng permiso, hindi sila naghintay ng mga perpektong technology at ginawa na lamang nila. Ngayon, bakit nga ba parang mas mabilis mag-innovate ang isang maliit na bansa sa Europa kaysa sa buong kontinente? May 83 milyon tao sa Germany, may 330 milyon sa Amerika, at mayroong 1.4 billion ang China. Pero talagang patuloy na nangunguna ang Germany at kung tinatanong mo kung bakit, ano nga ba ang ginagawa nila na iba at kung kaya ng Germany na gumawa ng kalsadang nag-charge ng kotse ng wireless, bakit hindi kaya ng bansa mo? Pera nga ba talaga ang problema? Hindi naman pinakamayaman ng Germany. Resources ba? Hindi rin sila ang pinakamalaki. Technology ba? Available na ang technology sa buong mundo. At kung ganun, ano nga ba ang kulang? Baka mindset, baka kultura, baka ang pagtangging tanggapin ng salitang imposible. I-comment mo ang opinion mo sa comment section sa ibaba at magkita-kita muli tayo sa next pa namin na video.